Ramir Boulder is back. Atin pong balikan ang panayam kay Mayor Magalong ng Baguio City. Panayam po ito sa kanya. Sinariwa po niya yung mga SAF 44 nung panahon po nila. Kung natatandaan niyo po, ito po yung nakaganapan sa Mamasapano na ikinasawi ng ating magigiting na SAF 44. Atin pong panoorin. Sa PMA. Sabi niya, Mr. I would like to resign as head of BOI. Bakit? May biases ako. So, sabi ko, Mr. hindi ako makapag-decide. Sabi mo yan kay Giles Pina. Kami yung nagdala ng mga SAF 44 sa C-130. Kaming dalawa nagdala nun. Mga pulis na minato. Hoy, rompunta rin utak kina. Do kator na ni. Tayo kataw. Kat kataw. Ay makataw ni, mga kapkuhin niya Mabigat. muna. Lalo na sa akin, mabigat sa akin because these were my men. You know? And besides, if you remember, there was a group there, the elite of the elite. Sila yung talagang pumasok doon sa enclave ni Marwan. Sila talaga yon. And it's a very special group. Even the armed forces of the Philippines, they look up to this group. These were discreetly trained by the U.S. Navy SEALs. You know? The reason why I'm very much attached. Ito nga po palang mga SAF 44 noon ay trained ng mga Navy SEAL ng US. Kaya po pala ang daming nang hinayang po rito dahil ito is trained ng SAF 44. To this group is because I was the founder of this Cebu when I was in the South. So, ito yung grupo na magmula pa ng 4 o'clock na umaga, inkwentro na sila. If you watch Survivor, Wahlberg, or Mark Wahlberg, every maneuver nila may tinatamaan, may tutumba, that's precisely what happened to them. Ay makataw ni, mga kapkuhin niya muna. Kapkuhin ni, si Guapo. Tagapyaw na yung matatigil. Isa-isa silang namamatay, isa-isa silang sugatan. But one thing about this group is they're just so highly trained that they fought it out. In fact, when I was talking during my investigation, when I was talking to the battalion commanders ng MILF, sabi nila, General, mayroong isang grupo na pinagtulungan na namin. Sabi niya, alam mo, ito naubos namin itong grupo na to, and he was referring to the 55th. Pero ito, pinagtulungan namin, lahat kami. Pinaligiran namin sila. Ang daming tinamaan sa amin, hindi namin sila nalapitan. And hindi ko lang sinabi sa kanya, yan ang Cebuan. That's my team. So, ito yung grupo na talagang dinaanan talaga yung hirap for 14 hours. 14 hours. So you decided to take the order to investigate process. Dali lang. Naalala ko yung mga tao ko. Every time. Emotional po siya rito, si General Magalong. Kasi nga po ito po yung mga tauhan niya. Dala namin yung mga sa 44, pagdating namin sa Manila, the following day, necrological sa Bikutan, dumating si Presidente,
tinawag ako ni Secretary ni General Espina, sabi niya, Benji, we're being criticized na magiging bias yung BOI. By the way, sabi niya sa akin, tinanggap ko yung resignation ni Ed Inking. So, sino bang kwan natin para ma-establish natin yung credibility? Sabi ko, sir, bakit hindi natin kunin yung retired Chief Justice ng Supreme Court? I have 2 candidates, si Chief Justice Davide o we get Chief Justice Panganiban. So, tinanong niya sa akin, sino sa kanilang dalawa na i-recommenda mo? Sabi ko, Chief Justice Panganiban, pwede kong tawagan kagad. Sige, sabi. After nung necro, sabi niya, Benji, sumunod ka. Pinapatawag ako ni Presidente at ni Secretary ni SILG. Punta kami sa konbento. Pagdating doon sa konbento, sabi niya, maiwan ka muna. Ako lang daw papasok. So, pumasok sila. After 30 minutes, lumabas siya. Naninigarilyo na siya noon. Ay, sabi niya, Benji, sumunod ka sa akin. Punta kami doon sa kitchen ng konbento. Hindi pa niya ako kinausap. Sabi ko, sir, ano nangyari? Hindi pa niya. Bumas siya ng sinde. Sigarilyo pa siya doon. Ano sir, tatawagan ko na si CJ Panganiban. Sabi niya, wag na. Bakit sir? Wag na raw, tayo na lang daw. Sabi ko, bakit tayo na lang daw? Bakit may daw sir? Tayo na lang daw. So sino sir ang mag-head ng BOI? Ikaw. Sabi ko, sir, sige sir, walang problema sa akin. Sir, can I have about 6 months to finish the investigation? Hindi pwede, Benji. 1 month lang. Doon na ako, nag-isip na ako. 1 month, tapos may daw. Sabi ko, may itinatago dito. May controversial issue doon. So when I started my investigation, habang kinakausap ko na, meron akong idea what happened. Nung malapit na namin matapos, maya-maya, nandyan na uli sila, tatanungin ko ano yung initial na findings mo, when in fact, you were promised na you will be independent, di sila makikialam, pero gusto na nila malaman kung ano ba yung takbo. Ito po si Mar Rojas, yung dating DILG Secretary po ni Pinoy. Ito po si General Espina. Itong dalawa, hindi ko nakilala itong dalawang to. Kung sino man ito. Ito din, naging emotional din po ito nung panahon ng pagkamatay ng SAF 44. Sa report na nga ito na marami talagang itinatago itong si Rojas at si Pinoy. Muna investigation mo, pag nalaman nila na medyo nararamdaman nila na ilalabas mo yung katotohanan, yan na naman yung pressure sa kanila. Until nung natapos na namin yung investigation, biglang ayaw na naman papirmahin sa amin. Kaya sabi ko nga sa kanila, sabi ko kay General Espina, Sir, kung hindi namin pipirmahan ito, masasakit yung ulo nyo. Bakit naman? Sabi niya, Sir, kasi pag binago natin to, hindi na sir namin pipirmahan. At magre-resign na sir kami sa serbisyo. Pinapirma sa akin. Sabi niya, report ka, Benji, 4 o'clock, kita tayo lahat. Pagdating ko dun sa opisina ni General Espina, nandun niya lahat yung members ng command group. At ibang general, pinapresent sa akin yung findings. It's all statement of facts. Nothing about liabilities, nothing. It's purely statement of fact. Fact-finding yun. Hanggang gusto nilang tanggalin yung 1, 2, 3 of the 22 findings. Gusto nilang tanggalin yung 1, 2, 3. It refers to the President. Nung 2 hours na talagang pagod na rin ako dahil paikot-ikot yung argument eh. So I said, Sir, pwede bang magsalita lang maski na 1 minuto lang? Sabi ko, sino ba sir kanino ba magagalit si Presidente kung ilalabas namin ito? Sino ba sir ang mawawalan ng ambisyon at career dito kung ilalabas namin ito? Kami naman sir ang mag-explain eh. Hindi naman sir kayo eh. Kami rin ang tatamaan eh. Sabi ko, pati ba namang kredibilidad at integridad ay kukunin nyo pa sa amin? Wala na nakaimik doon. Tumahimik na lahat. Tapos gumanon na sa akin si General Espina. Gumanon na sa akin. Tapos gumanon na siya sa akin. Yung ibang general naman gumanon sa akin. Tapos na yung argument. Natapos na. So, that ended yung story ng Mama Sapana. It was something na kaya pala namin
i-uphold yung aming integridad at kredibilidad. Maski na patindi yung Siya nga po pala, kaya ko po inilabas itong muli para i-refresh po yung ating kaalaman sa mga pangyayari noon na involved po yung ating mga kapulisan na SAF 44. Ang dami pong namatay noon. 44 po silang, kaya po SAF 44. pressure. Kaya we're proud. Everyone was proud. A lot of people helped in that investigation. Maraming nagtrabaho doon. Pero at the end of the day, it's a matter of choosing between, character and career. So, you know what? Without any mental reservation, I chose character. Okay? Ano po ang inyong opinion? Please write down below. Thank you.